Isang araw, nakakita ako ng isang paliparan na kayang lumamon ng 200,000 tao sa isang araw, ngunit kasintahimik ng isang aklatan at bigla nitong winasak ang aking kayabangan. Ako si Amelia, isang British flight attendant na may higit sa 10 taong karanasan. Dati, pinagtatawanan ko ang mga viral clip na nagsasabing ligtas ang Pilipinas na naibabalik ang mga nawawalang gamit at maayos na pumipila ang mga tao. Akala ko, mga isinadulang patalastas lang iyon para makaakit ng mga turista. Nakipagpustahan pa ako sa aking mga kasamahan na lahat ng iyon ay guguho kapag hinarap na ang katotohanan. Ngunit nang lumapag ang eroplano sa runway ng Ninoy Aquino International Airport, malakas na inanunsyo na mahigit 200,000 ang pasahero sa araw na iyon. Naglakad ako patungo sa immigration at nakita ang isang napakahabang pila na abot tanaw. Gayunpaman, walang nagrereklamo, walang sumisingit sa pila, tanging katahimikan, paggalang, at ang tila perpektong daloy ng mga tao ang namamayani na parabang lahat ay dinesenyo ng may kahusayan. Noon ko sinimulang maintindihan na hindi lang dahil sa kasiyahan kung bakit dumaragsa ang mundo rito, kundi dahil sa isang sistema at kultura na nagpaparamdam sa mga tao na sila ay tunay na ligtas. Pero bago ako tumayo sa gitna ng napakahabang pila na iyon, matagal na akong naging isang taong hindi namamalayan na naniniwala sa sarili kong kahigitan. Ang pangalan ko ay Amelia, isang flight attendant para sa isang British airline na 10 taon nang nagtatrabaho sa himpapawid. Sanay ako sa pagmamadali, sa pressure, at sa mga reklamong lumalakas sa tuwing nagkakaproblema sa schedule ng flight. Ang mundo ko ay paulit-ulit na pag-aayos ng maliliit na krisis. Nawawalang bagahe, maling upuan, pagkain na hindi nagustuhan, mga taong nagrereklamo dahil sa delay, at kung minsan, pagsalo sa galit ng mga pasahero para sa isang sistemang hindi rin namin kontrolado. Dati, labis kong ipinagmamalaki ang salitang profesional hanggang sa ito'y naging isang matigas na baluti na nagtulak sa akin na husgahan ang ibang tao at bansa ng napakabilis, lalo na ang mga bansang hindi ko binigyan ng pagkakataong makilala. Isa sa mga alaalang nakatatak sa isip ko ay nangyari sa isang abalang paliparan sa Europa ilang taon na ang nakalilipas. Noong araw na iyon, naging mabagal ang sistema sa immigration. Nagsimulang magsiksikan ng mga tao, lumakas ang ingay, at uminit ang hangin. Natatandaan ko na maraming flight mula sa Timog Silangang Asya ang sabay-sabay na dumating. Maraming pasahero ang nagsiksikan sa harap ng inspection point. Ang mga ngiting dapat sanay makikita sa paliparan ay napalitan ng pagod at inis. May isang grupo na sumubok sumingit sa pila, may ilan na sumisigaw kung gaano pa katagal ang hihintayin, at may iba na nagrereklamo dahil may kasamang mga bata at matatanda. Hindi ko man maintindihan ang kanilang wika, malinaw sa akin ang kanilang tono, isang tono na tila malapit ng sumabog. Sinubukan kong tumulong sa pag-aayos, pinakalma sila. Ngunit sa huli, kinailangan kong tumawag ng security. Ang tunog ng radyo ay sunod-sunod na parang nagtatangkang mag-alis ng tubig mula sa isang butas na bangka na hindi kailanman mapupuno. Ang araw na iyon ay humaba hanggang sa umuwi ako na may pakiramdam na ang ilang bansa kapag nasa ilalim ng pressure ay madaling gumuho. Hindi ko alam kung gaano kababaw at kapanganib ang ganoong pag-iisip. Ang panganib ay nasa pagbibigay nito sa atin ng sobrang kumpiyansa sa isang bagay na minsan lang nating nakita. Ngunit inaamin ko, ang alaala ng araw na iyon ay naging isang peklat sa aking puso. At sa tuwing maririnig ko ang pangalan ng mga bansa sa rehiyong iyon, hindi ko maiwasang isipin na siguradong magulo, maingay, at walang kaayusan doon. Isang araw, sa isang maliit na coffee shop sa London, inilapag ng matalik kong kaibigan na si Jazz ang isang brown na sobre sa mesa. Siya ay may lahing Filipino-British at nagtatrabaho sa customer service ng isang international travel company. Magkakilala na kami mula noong bago pa lang akong flight attendant. Hindi si Jazz ang tipo ng taong malakas magsalita, ngunit laging may bigat ang kanyang mga salita dahil hindi siya nagsasalita para manalo. Nagsasalita siya para ipakita sa mga tao ang mga bagay na hindi nila napapansin. Amelia, para sa iyo, mahina niyang sabi, na parabang takot na istorbohin ang katahimikan ng cafe. Binuksan ko ang sobre at tila natigilan ang puso ko. Isang round-trip ticket papuntang Maynila. Ang destinasyon, Ninoy Aquino International Airport. Malinaw na nakasaad ang petsa ng biyahe. Ano to? Tanong ko habang nakatingala sa kanya.
Ngumiti si Jazz. Birthday gift. Libot mo na ang buong mundo, pero hindi mo man lang binibigyan ng pagkakataon ang Pilipinas. Napatawa ako ng pilit. Jazz, hindi ako mahilig sa party. At hindi ako interesado sa mga imahe ng turista na laging bukang bibig ng mga tao. Dahan-dahang ibinaba ni Jazz ang kanyang kutsara at tiningnan ako na parang alam niyang pinoprotektahan ko lang ang aking sarili. Hindi kita pinapapunta para lang magsaya, Amelia. Gusto kong makita mo ang sistema, ang paraan kung paano mamuhay ang mga tao nang magkakasama. Ang Pilipinas ay hindi lang mga ngiti sa brochure. Mayroon itong isang bagay na maiintindihan mo lang kapag nakita mo mismo. Kinagat ko ang aking labi. Bakit ba dumaragsa ang mga tao doon ngayon? Dahil ba sa mga promo? Uso lang? Nagtanong ako na parang isang taong naghahanap ng madaling sagot para hindi na kailangang baguhin ang aking mga paniniwala. Umiling si Jazz. Hindi ganoon kasimple. Ngayon, pinag-uusapan sa buong mundo ang pamamahala ng kanilang paliparan, ang tulong sa mga turista, ang bilis ng pagbabalik ng mga nawawalang gamit, at ang pakiramdam ng kaligtasan na talagang nararamdaman mo. Sa tingin mo ba, palabas lang yon? Kung palabas lang yon, matagal na sanang nabuking dahil kailangan itong gawin araw-araw sa daan-daang libong tao. Ang mga salitang daan-daang libong tao ay nagpakunot ng aking noo. Nagtatrabaho ako sa isang paliparan kung saan libu-libo pa lang ang pasahero ay magulo na. At ngayon, sinasabi niya na sa kabilang panig ng mundo, kaya nilang humarap sa daan-daang libo na parang normal na araw lang. Gusto kong makipagtalo, pero ang totoo, nabili na ang tiket at hindi ako ang pumili nito. Ang pakiramdam ko ay pinaghalong pasasalamat at pagtutol. Sinabi ko sa sarili ko, sige na, pupunta ako para mapatunayan kung gaano sila ka-exaggerated. Minsan, handa tayong maglakbay ng malayo hindi para hanapin ang katotohanan, kundi para protektahan ang ating mga lumang paniniwala. Nang gabing iyon, pag-uwi ko, nakahiga ako habang nakatitig sa kisame. Bumalik na naman ang alaala ko sa abalang paliparan sa Europa, ang sigawan, ang kaguluhan, ang pagod ng mga staff, at ang kakaibang pagmamalaki na sinasabi sa sarili na, at least, sa amin pa rin ang standard. Kinuha ko ang aking telepono at nag-scroll sa mga balita at video na ipinadala ni Jazz, pero hindi ko pa rin pinindot. Natakot ako. Hindi ako takot sa Pilipinas. Takot ako na kung panonoorin ko ito at mukha itong kapani-paniwala, ang kumpiyansang binuo ko sa buong buhay ko ay magsisimulang mayanig. Bago matulog, nag-type ako ng maikling mensahe kay Jazz. Pupunta ako pero hindi ko ipinapangako na magugustuhan ko. Mabilis siyang sumagot. Huwag mong ipangako na magugustuhan mo. Ipangako mo lang na titingnan mo para makita. Nakatulog ako ng gabing iyon na may mga salitang iyon sa aking isipan. Hindi ko alam na sa mga susunod na araw, ang pagtingin para makita ay hindi lang tungkol sa pagbukas ng mga mata, kundi tungkol sa pagpayag na buksan ang puso, pagpayag na tanggapin na ang uri ng profesionalismo na ipinagmamalaki ko ay maaaring isang magarbong pangalan lamang para sa isang bihis na pagkiling. At bawat hakbang mula ngayon ay magdadala sa akin sa isang salamin na mas malinaw na magpapakita kung sino talaga ako. At sa umagang sinimulan kong mag-impake, hindi ko pa alam na naghahanda akong maglakbay patungo sa isang bansa na hindi lang babago sa aking mga plano sa paglalakbay, kundi babago rin sa pamantayan ng kaligtasan sa aking puso magpakailanman. Kinabukasan, nagising ako na may kakaibang pakiramdam, na parang may naglagay ng isang maliit na bato sa aking dibdib. Hindi ito sapat na mabigat para hindi ako makahinga, ngunit sapat na para maalala ko ng paulit-ulit ang sinabi ni Jazz. Tingnan mo lang para makita. Ayaw ko ng ganoong mga salita. Para kasing sinasabi niya na hindi malinaw ang pagtingin ko sa mundo. Kahit na nalibot ko na ang halos buong mundo at nakakilala ng mas maraming tao kaysa sa karaniwan, dapat alam ko, dapat marunong akong bumasa ng tao. Pero ang totoo, magaling akong bumasa ng tao. Pero ang sarili kong pagkiling, hindi ko kailanman binasa. Nagtimpla ako ng tsaa, inilagay ang tasa sa tabi ng laptop, at binuksan ang video na ipinadala sa akin ni Jazz. Bumilis ang tibok ng puso ko ng walang dahilan, na para bang malapit ko ng panoorin ang ebidensya sa isang kaso na nahusgahan ko na bago ko pa man makita ang mga larawan. Sinubukan kong tumawa ng mahina, video lang naman, to, para sa turista. Totoo man o peke, ano naman ngayon, ngunit bahagyang nanginginig ang dulo ng aking mga daliri. Ang unang video ay may pamagat na, naiwang cellphone sa isang cafe sa BGC, nabalik pa ba?
Nagsimula ito sa isang dayuhang turista na sinasadyang iniiwan ang kanyang telepono sa mesa at lumalabas. Napangisi ako. Inaakit niya talagang manakaw yan. Nag-cut ang kamera sa isang orasan. Lumipas ang oras. May mga taong pumapasok at lumalabas. May ilan na tumitingin sa mesa, ngunit walang sinumang gumalaw sa telepono. Hanggang sa bumalik ang may-ari at kinuha ang telepono na parang walang nangyari. Hindi ko mapigilang tumawa. Edited, sabi ko sa screen. O kaya may mga crew na nakabantay sa isang sulok. Dahil kung totoo ito, nangangahulugan na ang mundong kinasanayan ko ang mundo kung saan normal lang na mawalan ng gamit ay maaaring hindi ang nag-iisang pamantayan ng sangkatauhan. Ang sumunod na video ay may pamagat na mag-isang naglalakad sa Makati ng hating gabi, gaano kaligtas. Isang babaeng dayuhan ang naglalakad habang kinukunan ang kalsada sa gabi. May mga ilaw, may maliliit na tindahan na bukas pa, at may mga sasakyang dumadaan. Nilagpasan niya ang isang grupo ng mga kabataan at mga empleyado ng restaurant. Walang sinumang nang istorbo sa kanya. Tanging mga matipid na ngiti at mga salitang "excuse me po" o "pasintabi po" kapag dadaan. Muli akong tumawa, ngunit sa pagkakataong ito, pilit. Napakalapit ng kamera, bulong ko. Kung walang crew na kasama, yun ang dapat bilangin. Pilit kong pinanghawakan ang aking pagdududa na parang ito ang huling lubid na aking kakapitan. Dahil kung bibitaw ako, kailangan kong aminin na may isang bagay akong hindi talaga alam. Nagpatuloy pa ako sa panonood. Isang video sa isang istasyon ng tren, ang mga tao ay nakapila na parang may hindi nakikitang linya na nag-aayos sa kanila. Hinahayaan muna nilang makababa ang mga tao bago sila sumakay. Walang tulakan, walang mura, walang pagmamadali na tulad ng nakasanayan ko sa rush hour sa London. Kumunot ang noo ko. Siguro, hindi matao noong araw na yon, pilit kong hinahanapan ng dahilan. Ngunit sa video, marami sila sapat na para maging maingay at magulo kung sa amin ito nangyari. Akma ko nang isasara ang laptop, ngunit dahil sa kagustuhan kong manalo, binuksan ko ang huling video. Ito yung sinabi ni Jazz na kapag napanood ko, titigil na ako sa pagtawa. Ang pamagat ng video ay mga numero. NAIA 200,000 arrivals day, average under 45 minutes. Ang ipinakita ay ang immigration hall na siksikan na parang dagat ng tao. Ngunit ang kakaiba, hindi nagbabanggaan ang mga alon. Bawat pila ay tuloy-tuloy na umuusad. May mga opisyal na nakatayo sa bawat punto na parang mga haligi. May ilan na may hawak na karatula, may gumagamit ng radyo, at may iba na simpleng tumatango lang sa mga pasahero para malaman nila kung saan pupunta. Tumawa ako ng pinakamalakas sa araw na iyon. 200,000 tao sa ilalim ng 45 minuto, sabi ko sa sarili. Imposible. Sa Heathrow, ilang minuto lang na magkaaberya ang computer system, nagsisimula ng mag-init ang ulo ng mga tao. At kung ganoon karami ang tao, dapat gumuho na ito sa unang kalahating oras pa lang. Bigla kong naalala si Oliver. Isa rin siyang flight attendant, ngunit magkaiba kami ng personalidad. Sobra siyang kumpiyansa sa sarili, laging nagsasalita na parang nabuod na niya ang buong mundo sa isang pangungusap, at mahilig siyang gamitin ang salitang sigurado nang hindi naman talaga nagpapatunay ng anuman. Ngunit ang kakaiba, kapag kasama ko siya, pakiramdam ko ay ligtas ako dahil ang mga taong tulad niya ay ginagawang parang sentido common lang ang aking mga pagkiling. Nagkita kami sa isang coffee shop malapit sa paliparan kinabukasan. Pagdating ko, nakaupo na si Oliver, naka-D4, at itinaas ang kanyang tasa ng kape na parang nanalo na bago pa man magsimula ang laro. Narinig ko, pupunta ka raw ng Maynila? Nakangisi niyang sabi. Manonood ng concert o susunod lang sa uso? Inirapan ko siya. Huwag kang assuming. Pupunta ako dahil binigyan ako ng tiket at gusto kong patunayan na yung mga viral video na yan ay panloloko. Biglang nagningning ang kanyang mga mata na parang isang batang nakakita ng bagong laruan. Yung mga video na hindi nawawala ang ligtas maglakad sa gabi at ang galing ng paliparan, huwag mong sabihing muntik ka ng maniwala. Hindi ako naniwala, mabilis kong tanggi, masyadong mabilis, at binuksan ang laptop para ipakita sa kanya. Heto, tingnan mo. Tiningnan ni Oliver ang unang video at tumawa hanggang sa mayanig ang kanyang mga balikat. Halatang scripted, sabi niya. Siguradong may nagbabantay sa kamera o kaya ginawa yan sa cafe ng kaibigan niya. Tumingin siya sa akin na parang isang matandang nagtuturo sa isang bata. Amelia, hindi ganoon kabait ang mundo. Tumango ako kahit na may kaunting kirot sa aking dibdib.
Ang paniniwalang hindi mabait ang mundo ay isang bagay na ginamit ko sa buong buhay ko at minsan, napapagod ako nang hindi naman kailangan. Pinanood namin ang mga sumunod na video. Umiling si Oliver sa lahat, palabas, marketing, bayad ng gobyerno. Ang kanyang mga salita ay parang martilyo na pumupukpok sa akin pabalik sa dati kong panig at hinayaan ko siyang gawin iyon dahil ang pananatili sa dati kong panig ay nangangahulugang hindi ko kailangang magbago. Hanggang sa binuksan ko ang video ng paliparan 200,000 tao. Natigilan si Oliver ng isang segundo bago tumawa ng mas malakas pa. 200,000? Alam mo ba, sa Heathrow, 30,000 pa lang. Sakit na sa ulo, kasinungalingan ang numerong yan. Halatang halata, sabi niya habang tinatapik ang mesa. Pang-generate lang yan ng views. Hindi ko na malayang nasabi ko rin, oo nga, siguradong kasinungalingan. Ngunit nang lumabas ang mga salita sa aking bibig, naramdaman kong sinasabi ko iyon para lang gumaan ang loob ko, hindi dahil ito ang totoo. Lumapit si Oliver, ang kanyang ngiti ay parang nag-aalok ng isang masayang laro. Ganto na lang, magpustahan tayo, bulong niya, na parang takot na may makarinig, kahit na mas malakas pa sa inaasahan ang kanyang boses. 100 pounds. Pumunta ka doon at aminin mong palabas lang ang mga video na yon. At ang Maynila ay kasing gulo rin ng ibang lugar. Napatawa ako. 100 pounds. Inilahad ko ang aking kamay. Sige, payag ako. Sabi ko ng napakabilis, na para bang takot na magbago ang isip ko. Paano kung totoo? Paano kung mas maganda ang sistema nila kaysa sa atin? Dagdag ko, na may halong biro at hamon. Hinawakan ni Oliver ng mahigpit ang aking kamay. Imposible, mariin niyang sabi. Na-excite ka lang dahil sa uso. Pagdating mo doon, ikaw mismo ang magkukuwento na tama tayo. Ang aming mga kamay ay nagkamayan na parang isang kontrata, ngunit sa loob ko, parang may isang maliit na bagay na nabasag. Hindi dahil sa pustahan, kundi dahil nagsisimula kong malaman na sinusubukan kong talunin ang katotohanan bago pa man ito magsalita. Habang papalabas kami ng kafe, napansin ko ang isang Pilipino na nakaupo sa katabing mesa. Tumingin siya sa amin ng sandali at pagkatapos ay yumuko na parang ayaw ng gulo. Hindi ko alam kung gaano karami ang narinig niya, ngunit naramdaman ko ang isang katahimikan, ang uri ng katahimikan ng isang taong pinipiling hindi sumagot para hindi na lumaki ang sitwasyon. Ang katahimikang iyon ay hindi pagkatalo. Ito ay parang pagpapanatili ng dignidad para sa lahat, kasama na ako. Umuwi ako ng gabing iyon na paulit-ulit pa rin sa isip ko ang mga video, ang teleponong hindi nawala, ang mga pilang hindi nagkagulo, ang mga kalsada sa gabi na hindi nakakatakot para sa isang babae. Sinubukan kong sabihin sa sarili ko na lahat iyon ay scripted, ngunit habang paulit-ulit kong sinasabi, para akong isang taong nagmamakaawa sa sarili na maniwala sa isang bagay na hindi pa napatutunayan. Bago matulog, binuksan ko ang aking maleta, inilagay ang aking pasaporte at huminto sandali. Hindi ko alam kung sa pagpunta ko doon, mananalo ba ako o matatalo sa pustahan. Ngunit nagsimula akong magduda na ang tunay na maaaring matalo sa akin ay hindi ang 100 pounds, kundi ang kayabangan na binitbit ko sa buong buhay ko. Pagkatapos ng gabing iyon, inakala kong makakatulog ako ng mahimbing dahil nahusgahan ko na ang lahat at ang mga tao ay kadalasang mahimbing matulog kapag naniniwala silang hawak nila ang mundo sa kanilang mga kamay. Ngunit kakaiba, hindi ako mapakali sa higaan na para bang may isang anino ng pangungusap na humahabol sa akin. Hindi ito ang sinabi ni Jazz. Hindi rin ang hamon ni Oliver. Ito ay ang katahimikan ng Pilipinong iyon sa coffee shop. Isang katahimikan na hindi nakipagtalo, hindi nagpaliwanag, hindi humiling na maintindihan namin. Ngunit sa halip ay nagparamdam sa akin na para akong nakabitaw ng isang bagay na mahalaga nang hindi ko namamalayan. Mabilis na dumating ang araw ng aking pag-alis. Sa madaling araw sa Heathrow, malamig ang hangin na nanunuot hanggang sa dulo ng aking ilong, ngunit ang paliparan ay buhay na buhay sa tunog ng mga hinihilang maleta, mga anunsyo at mga nagmamadaling yapak. Sanay na ako rito na halos hindi ko na kailangang tingnan ang daan para makalakad ng tama. Dumaan ako sa lugar ng mga empleyado, patungo sa dati naming coffee shop kung saan laging nagkikita ang mga flight attendant bago pumasok sa gate. Nandoon na si Oliver, tulad ng dati, mukhang kampante na para bang ordinaryong araw lang ngayon. Handa ka na bang harapin ang katotohanan? Tanong niya nang hindi man lang ako tinitingnan ng diretso, na para bang hawak na niya ang katotohanan. Sinubukan kong tumawa. Siyempre,
Lumabas ang salitang iyon sa bibig ko kahit na nagsisimula ko na itong kamuhian. Hindi pa man ako nakakaupo ng maayos. Lumapit ang isa naming kasamahan. Ang pangalan niya ay Aiden, isang nakababatang crew na magalang at masipag. Narinig ko, pupunta ka raw ng Maynila. Tanong niya. Kumikinang ang mga mata. Marami ang nag-uusap tungkol sa Pilipinas ngayon, lalo na sa pag-aalaga nila sa mga turista. Sumagot ako ng pabalang para matapos na ang usapan. Oo, bakasyon lang. Ngunit si Oliver ang sumagot para sa akin. Pupunta siya para patunayan na panloloko lang ang mga viral video, sabi niya ng mas malakas. Yung mga video na hindi nawawala ang cellphone, ligtas ang kalsada at ang paliparan na kayang mag-manage ng 200,000 tao sa isang araw. Puro marketing lang. Yon. Natigilan si Aiden, pero kararating lang ng kaibigan ko galing doon. Sabi niya, totoo raw lahat. Tumawa si Oliver na parang nakarinig ng isang nakakatawang biro. Naloko lang ang kaibigan mo. Magaling ang gobyerno nila sa paggawa ng imahe. Lahat naman ng bansa gusto ng mga mayamang turista. Nakita ko ang pagbabago sa mga mata ni Aiden. Nag-aalangan na siya. Ayaw niyang makipagtalo, pero halatang hindi siya komportable. Dapat sana ay may sinabi ako para pigilan sila, ngunit nanahimik ako dahil isang bahagi ng aking puso ay gustong si Oliver ang magsalita para sa akin. Gusto kong ang kanyang magaspang na kumpiyansa ang tumakip sa kaba sa aking dibdib. Nagpatuloy si Oliver na parang nagtatanghal sa isang entablado. 200,000 tao sa isang araw? Sa Heathrow, 20,000 pa lang. Halos sumabog na. Paano nila haharapin ang 200,000? Imposible yang numero na yan. Itinaas niya ang kanyang tasa ng kape. Ang 100 pounds natin, ihanda mo na ang bayad mo, Amelia. Tumawa rin ako. Kahit napakiramdam ko ay sinisira ko ang sarili ko. Tingnan natin, sagot ko. Babalik ako na may ebidensya na scripted lahat. Noon ko naramdaman ang mga mata mula sa katabing mesa. Nang lumingon ako, nakita ko ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang, mukhang Asyano, may kayumangging balat, at maayos ang pananamit. Hawak niya ang kanyang pasaporte at boarding pass. Mukha siyang Pilipino, o kahit papaano, mula sa rehiyong iyon. Tinitingnan niya kami hindi ng may galit, kundi ng may katahimikan. Isang katahimikan na nagparamdam sa akin na ang mga salita ni Oliver ay sumasaksak sa kung sino man, hindi alintana kung mabuti man siyang tao o hindi. Napansin ni Oliver na nakatingin ang lalaki. Lalo pa niyang nilakasan ang kanyang boses na parang gustong talunin ang tingin na iyon. Ang mga bansang tunay na maunlad. Hindi na kailangan ng mga viral video para puntahan ng tao, sabi niya habang nagkibit balikat. Ang dami nilang ginagawang video, ibig sabihin, wala silang maipapakita kundi imahe lang. Nakita kong bahagyang kumuyom ang kamay ng lalaki. Tiningnan niya kami ng isang beses na parang may gustong sabihin. Ngunit sa huli, dahan-dahan siyang tumayo. Inayos ang kanyang mga gamit at tahimik na umalis sa kafe. Walang mura, walang komprontasyon, walang pagtatangkang manalo. Tanging isang katahimikan na nag-iwan ng hiya sa akin. Grabe naman kayo magsalita, bulong ni Aiden pagkaalis ng lalaki. Narinig niya sigurado. Mukhang nainis si Oliver. Saan ang grabe doon? Sinasabi lang namin ang totoo. Automatiko akong tumango. Oo nga, sinasabi lang namin ang totoo. Ngunit sa sandaling nasabi ko iyon, alam kong ang katotohanan na pinanghahawakan ko ay hindi pa kailanman dumaan sa aking mga mata. Isa lang itong conclusion na hiniram ko mula sa sarili kong takot. Biglang lumamig ang paligid sa aming mesa, na parang bumagsak ang temperatura sa kwarto nang walang sinumang gumalaw sa air conditioner. Nagpaalam si Aiden. Nag-iwan siya ng isang salita ng pabulong. Sana hindi ka magsisi. Ang salitang magsisi ay nanatili sa aking pandinig hanggang sa pagpunta ko sa gate. Naglakad ako sa gitna ng mga nagmamadaling tao tulad ng dati, ngunit ngayon, pakiramdam ko ay isa akong estranghero sa sarili kong paliparan. Hindi ako kinakabahan dahil sa malayong paglipad. Kinakabahan ako dahil nagsisimula kong makita na ang aking kumpiyansa ay may kondisyon. Kailangan kong may isang taong minamaliit para maramdaman kong mas mataas ako. Bago kami maghiwalay, tinapik ako ni Oliver ng malakas sa balikat. Huwag ka nang mag-isip ng marami, sabi niya. Nagtatrabaho tayo sa isa sa mga pinakamagandang paliparan sa mundo. Alam na natin ang sistema. Mag-enjoy ka sa bakasyon mo at bumalik ka para pagtawanan natin ang mga scripted na eksena na yon. Pilit akong ngumiti. Sige, sagot ko.
Kahit na sa loob-loob ko, hindi na ako sigurado kung makakatawa pa ako. Habang nakapila para sumakay sa eroplano, muli kong nakita ang Pilipinong lalaki. Nakatayo siya hindi kalayuan, nakatingin sa harap ng payapa, na parang isang taong piniling hindi na bitbitin ang maliliit na problema ng mga estranghero. Ngunit ako ang nagbitbit nito. Gusto kong lumapit at humingi ng tawad. Gusto kong sabihin na hindi ko sinasadya. Gusto kong ipaliwanag na biruan lang iyon. Ngunit hindi ko magawa dahil alam kong ang biruan namin ay maaaring sugat para sa kanya. At ang isang paumanhin na galing sa isang taong hindi pa handang aminin ang sariling pagkakamali ay isa lamang paghuhugas ng kamay para gumaan ang sariling pakiramdam. Sumakay ako sa eroplano at umupo sa tabi ng bintana. Nagsimulang umugong ang makina na parang isang malaking alon na nag-aangat sa akin. Nakikita kong unti-unting lumalayo ang Heathrow. Ngunit ang puso ko ay hindi gumaan tulad ng inaasahan. Sa halip, lalo itong bumigat, na parang ngayon ko lang napagtanto na ang biyaheng ito ay hindi lang para patunayan ang mga viral video. Ito ay para patunayan kung anong uri ako ng tao, isang taong malakas magsalita dahil sa kumpiyansa o isang taong tahimik dahil takot sa katotohanan. Nang umangat ang eroplano sa ibabaw ng mga ulap, ipinikit ko ang aking mga mata. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi ako nanalangin para sa isang maayos na paglipad. Nanalangin ako na sana magkaroon ako ng sapat na tapang para tanggapin ang mga bagay na maaaring matagal ko nang pinagkamalian. Nanalangin ako na sana maging matapang ako, ngunit ang tapang ay hindi dumarating sa paraang kaya nating kontrolin. Madalas, dumarating ito sa anyo ng isang tunay na imahe na pumipilit sa ating tumigil sa pagsisinungaling sa ating sarili. Ang mahabang biyahe sa magdamag ay nagpabagal sa oras na parang isang basang tela. Paulit-ulit akong nagising at natulog, kumain ayon sa tungkulin at muling tumingin sa kadiliman sa labas ng bintana. Ang isipan tungkol sa pustahang 100 pounds ay paulit-ulit na lumulutang, ngunit ang mas mabigat na lumulutang ay ang mukha ng Pilipinong iyon sa coffee shop, isang mukha na hindi nagmura, hindi humingi ng hustisya, kundi tahimik na umalis at hinayaang ang katotohanan ang magsalita para sa kanya. Nang magsimulang bumaba ang eroplano, pinadilim ang mga ilaw sa loob ng kabin. Nagbago ang tunog ng gulong na sumasagi sa hangin na para bang papalapit na ang tunay na mundo. Inanunsyo ng kapitan, sa magalang na tono na karaniwan sa aming airline, 30 minuto na lang at darating na tayo sa Maynila. At ang sumunod na pangungusap ay nagpahinto sa aking paghinga. Ngayong araw, inaasahan na mayroong exceptionally high volume ng mga pasaherong darating sa Ninoy Aquino International Airport. Maaaring magkaroon ng siksikan sa immigration. Hinihiling po namin ang kooperasyon ng lahat. Automatiko akong napatingin sa flight information screen. Tila kinurot ang puso ko ng mga numerong dati kong pinagtawanan. Kahit walang nagsabi ng salitang 200,000 sa eroplano, ang mga salitang exceptionally high volume ay sapat na para buhayin ang alaala mula sa viral video. Sinubukan kong sabihin sa sarili ko na lahat ng paliparan ay ganito magsalita kapag maraming tao, ngunit may kakaibang tensyon sa aking dibdib na parabang papasok ako sa isang korte kung saan ang hatol ay maaaring hindi ayon sa gusto ko. Lumapag ang eroplano ng napakakinis. Ang sikat ng araw sa Maynila ay sumilip sa mga bintana, isang mainit na gininto ang kulay, hindi tulad sa London kung saan ang liwanag ay laging malamig at malayo. Inisip ko na ang init na ito ay marahil ang magpapagaan sa lahat, ayon sa imahe ng mga turista, ngunit nang bumukas ang pinto ng eroplano at sumalubong sa akin ang bahagyang maalinsangang hangin, naramdaman kong para akong nagigising mula sa isang panaginip. Malawak at maliwanag ang pasilyo papasok sa terminal. Malinaw ang mga karatula sa Ingles at Filipino. May mga staff na nakapwesto sa iba't ibang lugar. Nagtuturo ng daan sa malumanay na boses. Dito po ma'am. This way sir. Hindi nagmamadali, hindi naninigaw. Ngunit sa kakaibang paraan ay nagagawang gumalaw ang mga tao ayon sa direksyon na parang may isang hindi nakikitang kamay na nag-aayos sa ritmo ng lahat. Sinundan ko ang daloy ng tao hanggang sa makarating ako sa immigration hall at sa sandaling iyon, kusa akong natigilan. Ang pila ng mga tao ay napakahaba na parang gumuguhit ng linya hanggang sa dulo ng mundo. Mga tao mula sa bawat kontinente, nakahanay sa maraming linya at sona. May mga nag-uusap, ngunit hindi ito sumabog sa kaguluhan. Walang sigawan, walang pagmumura, walang nanunulak para sumingit.
Nakita ko ang isang maliit na bata na tahimik na nakakapit sa kamay ng kanyang ina, isang matandang lalaki na inaalalayan patungo sa isang special lane, at mga opisyal na nag-iikot na parang binabasa ang isang mapa na hindi ko nakikita. Napalunok ako. Mas marami ito kaysa sa inaasahan ko, bulong ko sa sarili. At ang alaala sa Heathrow ay biglang bumalik na parang isang malamig na alon ang sigawan, ang pagsingit, ang komprontasyon na nag-alis ng dignidad sa lahat. Ngayon, dito, mas marami ng ilang beses ang tao, ngunit hindi ka pani-paniwalang mas tahimik. Sinubukan kong humanap ng dahilan para sa sarili ko. Siguro pagod pa lahat mula sa biyahe. Ngunit alam kong sa Heathrow, pagod din ang mga tao, pero bakit hindi kailanman naging ganito kaayos? Pumili ako ng pila sa ilalim ng karatulang foreign passport, sa likod ng isang mag-asawang European at sa harap ng isang pamilya mula sa gitnang silangan. Ang lahat ay nakatayo na may sapat na distansya, hindi nagsisiksikan, hindi lumalagpas sa personal na espasyo ng isa't isa. Napansin ko ang maliliit na bagay na hindi ko pa nakita dati. Kapag may gustong umusog ng maleta para makadaan, titingin muna sila sa mata at bahagyang tatango na parang humihingi ng paumanhin bago gumawa ng anumang maaaring makaistorbo, kahit na napakaliit na bagay lang iyon. Lumipas ang mga minuto. Ang pila ay tuloy-tuloy na umuusad, hindi mabilis na parang tumatakbo, ngunit hindi rin mabagal na parang nakahinto, parang isang makinang hindi maingay. Tumingin ako sa aking relo, at bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ako takot maghintay. Takot ako na baka sabihin ng mga numero sa relo na hindi nagsinungaling ang video. Habang naghihintay, nakita ko ang isang babaeng opisyal na lumapit sa dulo ng pila. Tiningnan niya ang mga tao para suriin ang sitwasyon at kinausap ang isang kasamahan sa radyo. Pagkatapos noon, nagbukas sila ng 2 pang karagdagang counter. Ang ilang tao ay magalang na inanyayahang lumipat sa bagong pila. Walang nagreklamo dahil ipinaramdam sa kanila na sila ay inaalagaan, hindi inuutusan. Naisip ko, sa Heathrow, kapag may pagbabago sa pila, agad na may nagrereklamo dahil hindi naniniwala ang mga tao na makakatanggap sila ng patas na serbisyo. Ngunit dito, isang maikling paanyaya lang ay sapat na para baguhin ang direksyon ng isang malaking grupo ng payapa. Sa wakas, nakarating din ako sa harap ng counter. Isang lalaking opisyal na may maayos na uniforme at kalmadong mukha. Tinanggap niya ang aking pasaporte gamit ang 2 kamay. Isang magalang na kilos. "What is your purpose of visit to the Philippines?" Tanong niya sa malinaw na Ingles. "Tourism," maikli kong sagot. Bahagya siyang ngumiti, hindi isang ngiting pang sales, kundi isang ngiti ng isang taong pagod sa trabaho ngunit napanatili pa rin ang kabutihan. "Enjoy your stay, ma'am," sabi niya, at tinatakan ang aking pasaporte. Lumabas ako mula sa counter na parang lumabas sa isang kwartong may ibang hangin, at muli akong huminto para tingnan ang aking relo. Mahigit 40 minuto, nakatayo ako roon na parang nabighani. Hindi dahil sa maikli o mahabang oras, kundi dahil makatwiran ito sa isang sitwasyon na dapat sana ay magulo. Pakiramdam ko ay hawak ko ang unang ebidensya na nagpapatunay na ang mga bagay na pinagtawanan ko ay maaaring isang katotohanang ayaw kong tanggapin. Hila-hila ang aking maleta, nagpunta ako sa baggage carousel. Marami ring taong naghihintay, ngunit pareho pa rin ang kapaligiran. Walang agawan, walang paghila ng maling bagahe at pagbato nito pabalik ng malakas. Ang mga tao ay nagbibigayan ng puwang kapag may nagbubuhat ng mabigat na bagahe mula sa conveyor. May ilan na tumutulong pa sa paghawak sa dulo ng bagahe ng isang estranghero nang walang maraming salita, tangulang at bitaw. Ang bagahe ko ay lumabas ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Binuhat ko ito at lumabas sa pinto patungo sa arrival hall. Maliwanag ang ilaw sa loob ng gusali, malinis at hindi kulob ang amoy. Ang mga karatula papuntang taxi, tren at tourist information counter ay malinaw at nakaayos ayon sa kategorya. Maraming staff ang magaling mag-Ingles at nakangiti na parang natural ito, hindi isang obligasyon. Alam kong kilala ang mga Pilipino sa kanilang mga ngiti, ngunit ngayon, nagsimula akong mag-isip na ang ngiting ito ay hindi lang friendliness. Maaaring bahagi ito ng isang sistema na pumipigil sa mga sitwasyon na sumabog. Dahil kapag ang isang tao ay tinatrato ng may paggalang, nababawasan ang pangangailangan niyang lumaban para sa sariling dignidad. Lumabas ako para sumakay ng taxi. Malawak at maliwanag ang kalangitan ng Maynila. Totoong maraming sasakyan. Ngunit ang daloy ng trapiko ay may sariling ritmo. May pagbibigayan.
May pagbagal kapag may tumatawid sa pedestrian lane. Hindi pa ako handang magbigay ng konklusyon na perpekto ang lahat. Alam kong lahat ng malalaking lungsod ay may madilim na bahagi. Ngunit nagsisimula kong makita na ang kaayusan ay hindi kailangang maging strikto o malamig. Maaari itong maging mas makatao kaysa sa nakasanayan ko. Pagdating sa hotel, nag-check-in ako, inilagay ang aking mga gamit, at umupo sa kama na parang galing sa isang labanan, hindi isang labanan na may putukan, kundi isang labanan sa loob ng aking isipan na mas malakas pa. Kinuha ko ang aking telepono, balak sanang magpadala ng mensahe kay Oliver na nakarating na ako. Ngunit huminto ang aking mga daliri. Ayaw kong magpadala lang ng simpleng nakarating na ako dahil alam kong sasagutin niya ito ng dati niyang kumpiyansa at hindi na ako sigurado kung nasa pareho pa rin kaming panig. Sa huli, isang pangungusap lang ang tinipe ko. Napakadaming tao sa airport pero mas tahimik at mas maayos ang daloy kaysa sa nakita ko dati. Pinindot ko ang send at dahan-dahang ibinaba ang telepono na parang maingat na inilalagay ang isang piraso ng aking kayabangan sa mesa. Dahil alam kong ito pa lang ang unang pagkabigla. Kung ganito ang katotohanan ng Pilipinas sa unang hakbang pa lang, ang mga susunod na hakbang ay maaaring magpatalo sa akin sa pustahan ng walang kahirap-hirap. Ngunit ang tunay na kinatatakutan ko ay baka matalo ako sa sarili ko sa isang magandang paraan. At iyon marahil ang pinakakapaki-pakinabang na pagkatalo sa buong buhay ko. Inakala ko na ang katahimikan sa NAIA ay isang pagkakataon lang, isang magandang araw, mababait na tao, tamang tiempo, na parang suwerteng pumanig sa isang dayuhang tulad ko. Ngunit kinaumagahan, hindi hinayaan ng Maynila na manatili sa akin ang dahilan na iyon ng matagal. Umalis ako ng hotel habang hindi pa gaanong mainit ang sikat ng araw. Ang hangin ay maalinsangan, sapat para mamasa ang buhok ko sa batok. Ang mga kalsada ay unti-unting napupuno ng tunog ng buhay, ang sigaw ng mga nagtitinda, ang ugong ng mga motorsiklo, ang tunog ng mga gulong sa kalsada. Ngunit kakaiba, hindi ito nagparamdam sa akin na naiipit ako tulad sa ibang malalaking lungsod. Para itong isang lungsod kung saan ang mga tao at ang kapaligiran ay sabay na humihinga. Sinadya kong puntahan ang MRT dahil sa video na pinagtawanan ko, ang mga tao ay pumipila na parang may linyang iginuhit sa sahig. Gusto kong makita mismo kung totoo ba iyon o isa lang itong sandaling pinili para kunan. Sa platform, mas marami ang tao kaysa sa inaasahan ko. Mga naka-office attire, mga estudyante, mga turistang may hawak na mapa, mga nagtitinda na may bitbit na mga supot, lahat ay magkakasama. Isang tipikal na lungsod na may iba't ibang takbo ng buhay. Ngunit sa harap ng mga pinto ng tren, malinaw na nakahanay ang mga tao sa kanilang mga espasyo, na para bang alam ng lahat ang kanilang dapat gawin, nang hindi na kailangang utusan. Nang dumating ang tren, lahat ay umurong para bigyan daan ang mga pababa. Totoo nga. Walang sumingit, walang nanulak. Mayroon lang mahinang, "Excuse me po" o "pasintabi po" kapag nagkakasagian. Ilang sandali akong nakatayo at nagmamasid at naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam. Hindi dahil sa kanilang disiplina, kundi dahil ang kanilang kaayusan ay hindi nagdudulot ng tensyon para itong kooperasyon, hindi sa pilitan. Naalala ko ang rush hour sa London kung saan lahat ay kailangang makipaglaban para sa isang maliit na espasyo. Nagsimula akong mag-isip, baka dito, hindi kailangang laging lumaban ng mga tao dahil ang lipunan mismo ang nag-aayos ng sapat na espasyo para sa lahat. Bumaba ako sa isang istasyon malapit sa isang abalang lugar at pumasok sa isang maliit na kafe na simple ang disenyo. May sikat ng araw na tumatago sa bintana, mahinang musika at amoy ng kape na nagparelax sa akin nang hindi ko namamalayan. Umorder ako ng latte at umupo sa isang sulok. Ang aking mga mata ay nagmamasid sa mga tao na parang isang taong hindi pa rin handang maniwala sa mundo. Naghahanap ako ng mali para magamit kong ebidensya na ang Pilipinas ay tulad din ng ibang lugar. At nakita ko ito. Isang cellphone na nakalagay sa katabing mesa. Wala ang may-ari. Bakante ang upuan, may namumuong hamog pa sa baso ng tubig. At ang napkin ay nakatupi na parang kalilipat lang sa banyo. Ang cellphone ay naroon, hayagan, madaling kunin. Kung sa London ito, sigurado akong mawawala ito sa loob lang ng ilang segundo. Matagal ko itong tinitigan. Ang puso ko ay nahati sa pagitan ng kagustuhang mapatunayan ang aking punto at ng konsensya na parang sinusubok ko ang katapatan ng iba. Ngunit ilang sandali lang, isang babae ang bumalik ng mahinahon,
Kinuha ang cellphone na parabang hindi ito kailanman nanganganib na mawala at umupo ulit na parang ang mundong ito ay mapagkakatiwalaan. Subukan mo mismo, bulong ng isang boses sa aking isipan, ang boses ng kayabangan na hindi pa rin sumusuko. Huwag mong gawin, hindi ito patas, sagot naman ng isa. Ngunit sa huli, ginawa ko. Inilagay ko ang aking cellphone sa mesa, sinadyang makita ito ng malinaw at naglakad papuntang banyo. Ang puso ko ay kumakabog nang malakas na ramdam ko hanggang sa dulo ng aking mga daliri. Naalala ko ang Pilipinong lalaki na sinaktan namin ng salita at naramdaman kong ginagawa ko ang isang katulad na bagay hindi sa pamamagitan ng salita kundi sa pamamagitan ng kawalan ng tiwala. Naghugas ako ng kamay nang mas matagal kaysa sa karaniwan na parabang gusto kong palipasin ang oras para mapatunayan ang isang bagay. Pagbalik ko sa mesa, ang cellphone ko ay nasa dati pa ring lugar. Hindi gumalaw, hindi binaliktad, hindi ginalaw. Huminga ako ng malalim na parang nakaligtas sa isang takot na ako mismo ang gumawa. Ngunit sa halip na matuwa, naramdaman kong nahiya ako. Nahiya ako dahil sa kaibuturan ko, umaasa akong mawawala ito para mapatunayan kong tama ako. Umalis ako sa kafe at naglakad-lakad sa syudad kung saan nagsisimula ng tumindi ang sikat ng araw. Maraming turista sa kalsada, oo. Ngunit napansin ko na ang mga lokal ay madalas na nagsisilbing pampakalma sa mga sitwasyon nang hindi na kailangang magsalita. Kapag may humaharang sa daan, mayroong sorry po. Kapag may nakahulog ng gamit, may yumuyuko para tumulong. Isang uri ng kagandahang loob na hindi kailangang ipangalandakan. Naisip ko, okay, hindi nawala ang cellphone, siguro dahil maganda ang ambiyanse sa cafe o mga middle class at edukado ang mga tao doon. Pilit akong humanap ng dahilan para mabuhay pa ang dati kong paniniwala. Ngunit hindi hinayaan ng Maynila na manatili sa akin ang dahilan na iyon. Noong hapon, pumasok ako sa isang convenience store para bumili ng tubig. Maraming tao sa loob. Kumuha ako ng pera para magbayad at nagmamadaling lumabas dahil may nakapila. Pakiramdam ko, kailangan kong bilisan para hindi makaabala isang ugaling British na naniniwalang ang pagiging mabagal ay kawalan ng modo. Ilang minuto pa lang akong naglalakad nang kapain ko ang aking bulsa at biglang nanlamig ang aking buong katawan. Wala ang wallet ko. Isang malamig na kaba ang gumapang sa akin. Ang mga imahe ng credit card, passport, pera lahat ay dumaan sa isip ko. Lumingon ako sa kaliwat kanan na parang isang taong nalulunod at naghahanap ng hangin. Agad akong bumalik sa tindahan. Nandoon pa rin ang mga tao. Tumingin sa akin nang nagtataka ang cashier. Sinubukan kong magpaliwanag sa pinaghalong Ingles at senyas. Nawala ang wallet ko. Tumango siya at itinuro ang isang counter sa tabi. Ngunit wala roon. Nagsimula akong manginig. Ang takot na nakasanayan ko sa buong buhay ko ay muling lumitaw. Kita mo na? Ganito talaga ang mundo. Kapag nawala, nawala na. Ang isipang iyon ay parang tutulong sa aking bumalik sa dati kong panig ng madali. Ngunit hindi ko naramdaman ang panalo. Tanging isang pakiramdam ng kawalan, habang nakatayo akong parang nawalan ng lakas. Isang lalaking nakauniforme, isang simpleng polo shirt na may maliit na ID ang lumapit. Nagsalita siya sa Ingles na may malumanay na puntong Pilipino. May problema po ba, ma'am? Tumingin ako sa kanya. Ngumiti siya ng taos-puso, hindi isang ngiting para makabenta, kundi isang ngiti ng isang taong handang tumulong nang hindi ipinaparamdam sa iyo na pabigat ka. Nawawala po ang wallet ko. Nanginginig kong sagot. Dahan-dahan siyang tumango na parang nauunawaan ang aking pagkataranta at pinakalma ito. Kalma lang po, ma'am, sabi niya, isang pariralang Pilipino na madalas kong marinig ngunit hindi ko kailanman naintindihan ang bigat. Kalma lang. Pagkatapos ay tinanong niya ang mga detalye ng maayos. Anong oras po kayo pumasok sa tindahan? Saan po kayo nakatayo? Ano po ang ipinambayad ninyo? Kinuha niya ang kanyang telepono. May tinawagan. At nagsalita ng mabilis sa Filipino, ngunit malumanay pa rin ang tono. Pagkatapos, bumaling siya sa akin. Titingnan po namin ang CCTV at makikipag-ugnayan ako sa mga autoridad sa malapit. Ang kanyang sinabi ay nagpatigil sa akin. Titingnan ang CCTV? Makikipag-ugnayan? Inulit ko na parang isang taong hindi sanay sa mga salitang tutulungan ka ng sistema sa ganitong sitwasyon. Dahil sa aking alaala, kapag may nangyayaring ganito, ang laging sinasabi ng mga tao ay, wala na tayong magagawa. Naghintay kami ng wala pang 10 minuto. Bumalik ang lalaki. Mukhang naiwan niyo po sa counter.
Nakita ng staff at itinago sa loob. Samahan ko po kayo. Para akong hinila mula sa isang malalim na hukay. Sumunod ako sa kanya pabalik sa tindahan. Binuksan ng staff ang isang drawer at inilabas ang wallet ko, inilagay sa harap ko buo, walang kulang, na para bang ibinalik sa akin ng mundo ang isang mahalagang bagay kasama ng isang ngiti. Hinawakan ko ng mahigpit ang aking wallet. Halos maiyak ako nang hindi ko namamalayan. Salamat. Maraming salamat. Paulit-ulit kong sabi dahil walang sapat na salita. Ngumiti ang lalaki. Walang anuman po. At nagpakilala siya. Ako po si June. Nag-aasikaso sa mga turista dito sa lugar. Ang kanyang pangalan ay parang isang susi na nagbukas ng isang bagong pinto sa aking puso. Dahil ginawa nitong ang lahat ng nangyari ay hindi na lang suwerte. Ito ay isang tunay na tao, isang tunay na sistema, na kumilos para sa akin ng mas mabilis kaysa sa matatawag na pagkakataon. Umalis ako sa tindahan na nanginginig pa rin ang mga kamay. Ngunit ang panginginig na iyon ay hindi na dahil sa takot. Ito ay ang panginginig ng dati kong mga paniniwala na unti-unting gumuho. Ang hindi pagnanakaw ay marahil hindi dahil sa swerte. Ang maayos na pila ay marahil hindi dahil sa kaunting tao. Ang mabilis na pagkakabalik ng wallet ay marahil hindi dahil sa isang mabait na tao lang. Marahil, ito ay dahil ang lungsod na ito ay idinisenyo para ang mga ordinaryong tao ay hindi kailangang mabuhay sa patuloy na pag-aalala. At ang kulturang magalang at malumanay na ito ang nagpapagana sa sistema nang hindi na kailangan ng sigawan o dahas. Nang gabing iyon, bumalik ako sa hotel, umupo sa tabi ng bintana at pinagmasdan ang Maynila na ang mga ilaw ay nagmistulang mahahabang linya. Naalala ko si Oliver, ang pustahan, at ang isang bagay na mas mabigat pa roon ang katotohanang unti-unti akong tinatalo ng walang imik at nagsimula kong maintindihan na ang pagkatalo, minsan, ay hindi nagpapaliit sa atin. Ginagawa tayong mas makatao. Inakala kong makakatulog ako ng mahimbing ng gabing iyon dahil naibalik ang wallet ko, nakakita ako ng kagandahang loob, at narinig ang mga salitang kalma lang hanggang sa gumaan ang aking puso. Ngunit nang patayin ko ang ilaw, ang katahimikan sa kwarto ay naging isang entablado kung saan mas lalong lumakas ang aking mga iniisip. Nakatitig ako sa kisame at tinanong ang sarili. Isang tanong na mas masakit kaysa sa mawalan ng gamit. Kung totoong sistema ang lahat ng ito, ano ang ginawa namin ni Oliver sa Heathrow? Kinuha ko ang aking telepono, balak sanang mag-text sa kanya. Ngunit hindi pa man ako nakakapag-type, isang news alert mula sa UK ang lumabas sa aking screen na parabang sinadya ng mundo na maglagay ng salamin sa harap ko sa mismong sandaling nagsisimula na akong tanggapin ang katotohanan. Heathrow disruption. System failure causes long queues, thousands stranded. Pinindot ko ito at pinanood ang isang maikling video na kuha ng isang pasahero. Ang ingay sa video ay nakakabingi. Sigawan, iyakan, pagmumura sa mga staff. Maraming empleyado ang nakatayo na parang hindi alam kung saan magsisimula. Umiiyak ang mga bata. Namumula sa galit ang mga matatanda. Nagsisiksika ng mga tao hanggang sa magbanggaan ang kanilang mga balikat. At ang kanilang mga emosyon ay sumunod sa tulakan na parang kumukulong tubig. Ang larawang iyon ay parang nagbalik sa akin sa Heathrow noong araw na nagkagulo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito alaala. Ito ay isang sariwang ebidensya ng isang bagay na dati kong ipinagmamalaki na ngayon ay gumuho sa harap ko. Nanatili akong nakaupo, mahigpit ang hawak sa telepono, malamig ang pawis sa aking palad kahit na malamig ang kwarto. Sinasabi sa balita na ang bilang ng mga pasahero noong araw na iyon ay hindi pa umaabot sa critical level, ngunit madaling bumigay ang sistema at ang oras ng paghihintay ay tumaas sa isang kahiyahiyang antas. Tumingin ako sa aking wallet na nakapatong sa mesa, ang wallet na naibalik sa akin sa loob ng maikling panahon ng isang taong halos hindi ko kilala, at may isang pakiramdam na dumagan sa aking dibdib na parang isang malaking bato. Naalala ko si June, ang lalaking tumulong sa akin. Hindi niya ipinaramdam na malaking bagay ang ginawa niya. Ginawa niya ito na parang normal na bahagi ng isang lipunang sinanay na protektahan ang isa't isa at may sistema para ang tulong ay maging totoo. Hindi lang isang salitang pampalubag loob. Agad kong tinawagan si Oliver. Ilang ring lang, sinagot niya ito na may antok na boses. Ngunit nang marinig niya ang una kong sinabi, natahimik siya. Oliver, nakita mo ba ang balita tungkol sa Heathrow? Nakita ko, paus niyang sagot, na parang may pilit na nilunok. Hindi ka panipaniwala.
Sabi ko habang nakapikit. Ako rin, hindi makapaniwala. Pagkatapos ay dahan-dahan akong nagsalita na parang takot na baka mabasag ang katotohanan kung bibilisan ko. Ngayon nandito ako sa Maynila, napakaraming tao sa paliparan, pero mas maayos ang daloy at nawalan ako ng gamit pero naibalik sa akin ng mas mabilis pa sa masasabing swerte. Mahinang tumawa si Oliver, walang saya. Sinasabi mo bang hindi scripted yung mga video? Napalunok ako. Ayaw kong aminin, ngunit, oo. Sa tingin ko, mali tayo. Muling natahimik ang kabilang linya bago siya nagsalita sa mababang boses. Amelia, nagsisimula na rin akong makaramdam ng ganyan mula pa noong nakita ko ang balita. Naisip ko kung gaano kasama ang mga sinabi natin sa coffee shop noong araw na iyon. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng kirot dahil ganoon din ang iniisip ko. Naalala ko ang Pilipinong lalaki, ang kanyang katahimikan, at naramdaman kong ang katahimikang iyon ay nagpapatunay na ang katotohanan ay hindi kailangang ipagtanggol ang sarili. Hihintayin ka nitong makita ito mismo. Gusto kong makita ulit si June, sabi ko. Gusto kong magpasalamat at maintindihan kung paano niya nagawa iyon. Hindi lang ito dahil sa mabait na tao, sistema ito, di ba? Bumuntong hininga si Oliver. Kung makita mo siya, humingi ka na rin ng tawad para sa akin. Pagkatapos ng tawag, matagal akong nakaupo. Sa isip ko ay may halo-halong pagsisisi, pagkamangha at pag-usisa. Hindi na ako nag-uusisa para manalo. Nag-uusisa ako dahil nagsisimula akong makita na ang kaligtasan at kapayapaan ng maraming tao ay hindi nagmumula sa salitang suwerte, kundi sa isang disenyo kung saan ang mga tao ay nagmamalasakit sa kapwa-tao. Kinabukasan, sinadya kong bumalik sa lugar kung saan sinabi ni June na madalas siyang nakadestino. Hindi ko alam kung paano siya hahanapin sa isang malaking lungsod. Ngunit sinubukan kong magtanong sa isang tourist assistance counter malapit sa isang malaking istasyon. Pinakinggan ng isang babaeng staff ang aking paliwanag at tumango ng may pag-unawa. Si Sir June po? Sandali lang po. Gumawa siya ng isang maikling tawag, nagsalita ng ilang salita sa Filipino at pagkatapos ay sinabihan akong maghintay. Wala pang 10 minuto, dumating si June. Pareho pa rin ang kanyang ngiti, isang ngiti na nagpaparamdam sa mga tao na hindi kailangang laging lumaban sa mundo. Hello Ma'am Amelia, bati niya na parang matagal na kaming magkakilala, kahit kahapon lang kami nagkita. May maipaglilingkod po ba ako ulit? Mabilis akong umiling. Hindi. Ngayon, naparito ako para magpasalamat. Huminto ako para huminga at para na rin humingi ng tawad. Bahagya siyang nagtaas ng kilay. Humihingi po kayo ng tawad para saan? Ikinuwento ko sa kanya ng maikli kung paano ko pinagtawanan ang mga viral video bago ako dumating, kung paano ko minaliit ang Pilipinas bilang isang imahe lang, at kung paano kami nagsalita ng malakas sa isang coffee shop hanggang sa may isang Pilipinong tahimik na umalis. Hindi ko alam kung sino siya, pero alam kong nasaktan namin siya, sabi ko sa isang boses na unti-unting sumusuko sa katotohanan. Nakikinig si June nang hindi sumasabad, hindi nagpapakita ng paghusga. Dahan-dahan siyang tumango at sinabi ang isang pangungusap na nagpaluha sa akin. Okay lang po yun. Marami rin pong nag-iisip ng ganyan bago nila makita mismo. Ang mahalaga, binuksan niyo na po ang inyong isipan. Kinagat ko ang aking labi. Pero bakit ganito kaayos dito? Sa paliparan, sa syudad, pati sa mga nawawalang gamit. Hindi lang ito dahil mababait ang mga tao, di ba? Ngumiti si June na parang matagal nang hinihintay ang tanong na ito. Mahalaga po ang mga mababait na tao, pero kung walang sistema, mapapagod din po ang mababait at magkakaroon ng pagkakataon ang mga hindi mabuti. Kinuha niya ang kanyang telepono at ipinakita sa akin ang isang mapa ng mga service point at contact number na nag-uugnay sa iba't ibang ahensya. Kapag may insidente, hindi po kami nagsisimula sa wala. Mayroon kaming proseso, may koordinasyon, may malinaw na lugar kung saan tatanggapin ang ulat. At mayroon din kaming impormasyon mula sa mga kamera at ulat sa lapangan. Tiningnan ko ang screen ng may paghanga. Ibig sabihin, alam nyo kung sino ang unang kokontakin, kung sino ang susunod na kikilos. Tumango siya. Opo, at sa paliparan, halos ganoon din po. Ang pag-aayos sa mga tao ay hindi hula-hula. Tinitingnan namin ang real-time data. Tinitingnan kung aling bahagi ang nagsisimulang sumikip at inililipat namin ang mga tao bago pa man ito umapaw. Hindi na namin hinihintay na sumabog bago ayusin. Ang mga salitang bago pa man ito umapaw ay nagpaalala sa akin agad sa Heathrow.
Madalas, hinihintay naming masira muna bago kami tumakbo para ayusin na parang hinahabol ang apoy na kumalat na. Paano naman yung cellphone sa cafe? Yung hindi paggalaw sa gamit ng iba? Saan nanggagaling yon? Tanong ko. Natahimik si June sandali bago sumagot. Kultura po yan. Tinuturuan kami mula bata na huwag makaabala sa iba, huwag kumuha ng hindi sa amin. Tinatawag po naming pakikipagkapwa o pagkakaroon ng hiya. Minsan, dahil dito, hindi kami basta-basta sumisingit o lumalagpas sa espasyo ng iba. Bahagya siyang ngumiti. At isa pa, kapag epektibo ang sistema ng pagsubaybay, alam ng mga tao na hindi sulit na kumuha ng gamit ng iba. Kapag hindi sulit, lalong hindi nila gagawin. Nang marinig ko ang salitang pakikipagkapwa, naramdaman kong may naintindihan akong mas malalim kaysa sa salitang ngiti na laging binabanggit ng mga turista. Hindi lang ito pagiging palakaibigan. Ito ay isang pagsisikap na panatilihin ang kapayapaan ng kalooban ng iba. At kapag ang ganitong pag-iisip ay sinamahan ng isang sistemang gumagana, ang mundo ay maaaring maging mapayapa nang hindi na kailangan ng dahas. Huminga ako ng malalim. Sa tingin ko, nagsisimula ako ng maintindihan, mahina akong sabi. Ang mga tao ay hindi pumipila para makapasok sa Pilipinas dahil lang sa kasiyahan. Pumipila sila dahil pakiramdam nila ay ligtas sila na kaya silang harapin ng lungsod na ito? Tumango si June. Opo. Ang kaligtasan ay hindi isang salita. Ito ay isang bagay na nararamdaman mo sa maliliit na detalye at sa mga pagkakataong hindi mo kailangang matakot. Ang pangungusap na iyon ay nagpaalala sa akin kung paano ko minsang hiniling na sana ay mawala ang isang cellphone para lang mapatunayan na malupit ang mundo. At nahiya ako ng sobra na gusto ko na lang maglaho. Yumuko ako. Salamat po. Ipinakita niyo sa akin na ang tunay na profesionalismo ay hindi tungkol sa pagsasabing mas magaling tayo sa iba, kundi sa pagbuo ng isang sistemang hindi iniiwanan ang sinuman. Lalong lumawak ang ngiti ni June. Masaya po ako na nakita niyo mismo. At kung babalik po kayo sa England, ikuwento niyo lang po sa iba. Hindi kailangang purihin ng sobra ang Pilipinas. Ikuwento niyo lang po ang katotohanan, kung ano ang nakita niyo at kung ano ang natutunan niyo. Tumango ako. Nangingilid ang luha sa aking mga mata. Dahil alam kong ang pag-amin sa pagkakamali ay hindi nangangahulugan ng pagkatalo. Nangangahulugan ito na muli akong naging isang taong may puso. At sa sandaling iyon, naintindihan ko na ang turning point ko ay hindi noong naibalik ang wallet ko o noong mabilis ang pila. Ito ay noong nakita ko na ang mundo ay maaaring idisenyo para ang mga tao ay mamuhay ng magkakasama, ng may kabutihan, kung handa lang tayong magpakumbaba para matuto. Dumating ang araw ng aking pag-uwi, nang mas mabilis kaysa sa inaasahan. Muli akong nakatayo sa Ninoy Aquino International Airport, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na may mga matang naghahanap ng mali, kundi may pusong nagpapaalam. Dati, dumaan ako sa paliparan na ito na parang may hawak na kutsilyo, handang husgahan ng lahat bilang peke. Ngunit ngayon, naglalakad ako na parang may hawak na baso ng tubig, maingat na huwag matapon ang katotohanang natutunan ko dahil sa pagmamadali. Bago pumasok sa security, nagpadala ako ng maikling mensahe kay June. Salamat po ulit sa araw na ipinaramdam niyo sa akin na hindi ako nag-iisa sa isang malaking lungsod. At pasensya na po kung minsan kong tiningnan ang bansang ito ng may kayabangan. Sumagot siya ng isang pangungusap lang, ngunit napakabigat na kinailangan kong huminto para basahin ito muli. Mag-ingat po kayo sa bayahe. At sana, dala nyo pa uwi ang pag-unawa. Sa eroplano, habang papalayo ang Maynila, tinitingnan ko ang mga ilaw sa ibaba na parang maliliit na tuldok na bumubuo sa isang buong syudad. Naalala ko ang mga salitang pakikipagkapwa at kalma lang, at naintindihan kong hindi lang ito magagandang salita. Ito ang mga mekanismo na nagpapahintulot sa maraming tao na mabuhay nang magkakasama ng hindi nagkakasakitan. Pagbalik ko sa Heathrow, hindi ko sinabing, mas magaling ang Pilipinas kaysa sa atin. Ang sinabi ko sa mga nakababatang kasamahan ko ay, kaya pa nating maging mas mahusay kung titigilan na natin ang pag-iisip na mas nakatataas tayo at magsisimula tayong matuto mula sa mga bagay na nagagawa ng iba. Dahil minsan, ang bansang nagpapabago sa ating buhay ay hindi tayo binabago sa pamamagitan ng karangyaan sa mga patalastas, kundi sa pamamagitan ng maliliit na sistema at maliliit na paggalang na nagpaparamdam sa isang tao na siya ay ligtas. At iyon ang dahilan kung bakit ang buong mundo ay handang pumila para makarating dito.